Welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa episode na ito mga kamaster ay atin pong pag-usapan ang isang sekreto ng mga personnel na mayroong 5,000 net take home pay kung paano po nasusurvive ang pang-araw-araw na pangangailangan kahit nga 5,000 na lang yung natitirang net take home pay na makikita po sa inyong payslip at siyang buwanang net pay ng mga personnel na ito. Well, for sure mga kamaster, ang secret na ito ay puno din ng stress. Sino nga ba ang hindi mai-stress niyan mga kamaster kung ang inyong buwanang net pay ay nasa 5,000 na lang at napakarami po ng kinakailangang gastusin na kailangang ma-provide ng isang breadwinner ng pamilya na mayroong 5,000 na take home pay. So meron po tayong tatlong options and I believe na isa sa mga options na ito ang pinakasikreto ng mga personnel na nakakapag-survive kahit meron pong 5,000 na take home pay. And sa mga options nito mga kamaster, isa po ay stressful at ang isa naman ay napaka-stressful. So uunahin natin mga kamaster yung sikreto na napaka-stressful. Ito po ay sa pamamagitan ng loans and borrowings. Nakaka-stress. Yes, of course. Talaga pong nakaka-stress ito mga kamaster. Dahil tinatansya mo almost every month kung saan ka muling magre-renew ng inyong loan account sa mga lending institution o kaya ay tinatansya mo kung kanino ka muling uutang nang sa ganun ay makakaroon ka ng kakayahan na mai-provide yung pang-araw-araw na pangangailangan. Let us all understand mga kamaster na kapag po kayo ay nag-renew ng inyong loan sa isang private lending institution ay automatic po na nababawasan yan ng 6%. Imagine nyo po, 6% ng amount of your loan ang automatic na mababawas sa inyong proceeds dahil yan ay mapupunta sa mga service charges at iba pang charges na allowed ng agency ng DepEd para po sa mga private lending institutions. At kung doon ka naman manghihingi or uutang sa inyong mga kakilala ay nakaka-stress pa rin mga kamaster, lalong-lalo na kung halos kada buwan ka nang umuutang sa kanila. When it comes to borrowings to private individuals mga kamaster, ay mayroon ka kasing chance na ma-deny at hindi ka makakautang mula po sa kanila. Pero doon sa mga private lending institutions na nakadidak sa inyong sahod, ay of course automatic papayagan kanilang umutang dahil sila naman po ay makakatanggap palagi ng buwanang bayad through your salary deduction. Pero yun nga, napaka-costly ng technique ng style na ito mga kamaster. Pero as a person, as a personnel, as a breadwinner na meron na lamang 5,000 net take home pay ay talagang you have to take that step na kahit costly siya but at least may provide yung buwanang or araw-araw na needs ay kinakailangan mo pa ring pumayag doon sa costly na loan na yan mga master. At ang pangalawang option mga kamaster ay stressful pa rin naman. But this time ay hindi naman siya ganoon ka-costly. At ang pangalawang sikreto na ito mga kamaster ay sa pamamagitan po ng extra income. Yes, may mga personnel kasi na dahil alam nila na talagang kukulangin na yung kanilang regular na natatanggap na net pay ay pumapasok sa maybe buy and sell, ito pagiging reseller or retailer o kaya ay pagnegosyo ng kahit mga kaunti-kaunti lang, kunti-kunting mga bagay for as long as meron po silang additional income na pangdagdag doon sa kanilang 5,000 na lang na net take home pay. So stressful pa rin mga kamaster dahil kung hindi ka kikilos at wala kang gagawin para pakabenta
ay talaga namang wala kang kita, wala kang extra income, wala kang magagamit for the gastusin everyday. So, stressful kasi nga usually karamihan nito ay active sources of income yung ginagawa ng mga personnel na ito. Kapag hindi ka kikilos, wala kang kita. Yun po ang ibig sabihin dito sa active income na ito. Pero at least ay hindi ito costly when it comes to service charges na siyang napupunta doon sa mga lending institution kapag kayo po ay umuutang. At least dito, meron ka lang kaunting puhunan at nakakabenta ka, ay meron kang kita. And at the same time ay nadadagdagan yung iyong 5,000 na take home pay at na-provide mo yung needs ng pamilya. Well, the third option mga kamaster is the combination doon sa dalawang options na yun. Yung loans and borrowings at saka yung extra income. So, maaring karamihan po sa atin ay ito yung ginagawa. Actually, through Facebook ay pwede ka namang kumita, mag-post ng iba't ibang mga bagay na pwede nyong maibenta at kapag mayroon pong bibili ay magkakaroon ka ng extra income at kung hindi talaga sasakto yung inyong extra income ay lalapit sa mga lending institution para makapag-renew ng inyong loan account. Well, stressful pa rin of course dahil sino nga naman yung hindi ma-stress nga kung 5,000 lang inyong net take home pay. So hindi po talaga napakadali yung buhay ng mga personnel na kasalukuyang nasa 5,000 na take home pay or yung iba nga yung nakasanla pa yung kanilang ATM, binabawas pa doon sa 5,000 yung monthly amortization sa kanilang inutang doon sa kung saan nakasanla yung kanilang ATM. But at the same time mga kamaster, we don't have the right to judge these people, this personnel of the agency dahil umabot sila sa ganung punto ng kanilang financial status. Dahil nga we have no idea kung ano yung mga reasons kung bakit sila nagkakautang, kung bakit ganoon na lang yung kanilang take home pay. Personally mga kamaster, I am one of those na living with a 5,000 net take home pay at napaka stressful nga po talaga, and it's one of the reasons kung bakit pumasok ako dito sa YouTube to hoping that one day I can earn some extra by sharing information to you guys. At the same time ay madadagdagan yung ating regular na net pay na 5,000 na lang. So I have so much respect for those personnel talaga who are trying their best to live with kahit nga nasa 5,000 na take home pay na lang, yung saya na yung nadarama kapag darating na po yung January or February dahil by those times madalas nagre-reflect na yung dagdag na increase doon sa inyong sahod, yung dagdag na sahod. The same time, mas tataas na yung inyong magiging net take home pay kung kaya kapag may mga emergencies ay magkakaroon ka ng opportunity, chance na makakapag-reloan, makapag-loan na naman sa mga lending institutions. So, it's very stressful talaga na scenario. But we have no idea kung ano yung reasons kung bakit nakaganon. And maybe napakarami po sa atin na dumating sa ganung status just because we made decisions in the past na we hope talaga na it would help us to generate more extra income. However, the result was not satisfying, the result was not favorable, hindi naging maganda yung result as expected. So kung kaya ganun, nakakautang pa rin, and still we are paying those loans until now. So much respect to people who are like me with 5,000 na take home pay. So hopefully nga by January or February papasok na talaga yung dagdag na sahod. Nang sa ganoon ay tataas naman, nagiging at least 6,000 na yung na take home pay natin. Hopefully, we're hoping for that. So yun yung tatlong options mga kamaster kung how these people manage to live kahit 5,000 na lang yung net take home pay
And maybe, I believe marami sa atin ay nasa third option, yung combination ng loans, borrowings, and some sort of extra income. Mga kamaster, nagustuhan ba ninyo ang ating episode sa video ito? If yes, don't forget to like this video at i-share na rin nang sa ganun ay marami pang mga tao na nangangailangan ng impormasyon ang makakaalam tungkol po dito. At don't forget to subscribe nang sa ganun ay updated kayo kapag meron tayong ilalabas na bagong video dito sa ating YouTube channel. I-like nyo na rin ang ating Facebook page, that is master_jet, at i-follow na rin ang ating Instagram account, that is master_jet02. Ang link ng mga social media accounts nito ay makikita sa description ng ating video. Furthermore mga kamaster, my wife and my kids are now in YouTube. So meron na po silang sariling YouTube accounts, channels. Let us help them reach 1,000 subscribers by showing support. Mag-subscribe na rin po sa kanilang YouTube channel, Jikais TV at 2B Brothers. Ang links po ng mga YouTube channels nito ay makikita rin sa description ng ating video. Maraming salamat po.